Isang mainit na usapin ngayon sa social media ang kinasasangkutan ni Bea Alonzo at Vincent Co matapos umugong ang balitang tila hindi na raw matutuloy ang engrandeng kasal ng dalawa sa Spain ngayong Mayo 26. At lalo pa itong pinag-usapan matapos magsalita ang abogado na si Attorney Wilfredo Garrido tungkol sa umano'y controversial na prenup agreement. Ayon sa mga kumakalat na ulat online, handa na raw umano si Bea Alonzo na pumirma sa prenuptial agreement nila ni Vincent Co. Ngunit bago raw tuluyang maisapina lang kasunduan, bigla umanong may mga idinagdag na kondisyon na wala na raw kinalaman sa simpleng usaping ari-arian o property relations. Dito na pumasok ang matapang na opinyon ni Attorney Wilfredo Garrido. Sa kanyang viral post, sinabi niya na tama lamang umano ang naging desisyon ni Bea kung totoo ngang tumanggi itong pumirma sa naturang kontrata. Para sa abogado, ang prenup ay dapat nakatuon lamang sa paghahati o proteksyon ng ari-arian at hindi sa pagkontrol sa personal na buhay ng isang asawa. Ayon pa sa kanya, kapag ang mga kondisyon ay tila nangingialam na sa kalayaan at karapatan ng isang tao, hindi na raw ito simpleng prenup agreement, kundi parang habang-buhay na pagkakagapos. Isa sa mga umano'y probisyon na pinakaumani ng reaksyon online ay ang requirement na kailangang tumira umano si Bea kasama ang pamilya ng mapapangasawa matapos ang kasal. Maraming netizens ang napareact dito. May ilan na nagsabing normal lang naman ito sa ilang traditional families, lalo na sa mga prominenteng angkan. Pero para sa iba, dapat daw ay may sariling desisyon pa rin ang mag-asawa kung saan nila gustong bumuo ng kanilang pamilya. Ayon nga kay Attorney Garrido, hindi raw makatarungan kung tila obligado ang isang babae na manirahan kasama ang in-laws kung labag ito sa kanyang kagustuhan. Bukod pa rito, isa pang kontrobersyal na detalye ang lalong nagpainit sa usapan online. Ito ang umano'y kondisyon na bawal magtaas ng boses o sumigaw kapag nag-aaway ang mag-asawa. Bagamat may mga nagsasabing maganda raw ang layunin nito para maiwasan ang toxic na away, sinabi ng abogado na normal lamang minsan sa isang relasyon ng emosyon at hindi raw dapat ginagawang bahagi ng isang legal contract ang mga ganitong sitwasyon. Pero ayon kay Attorney Garrido, ang pinaka-problematic umano sa lahat ay ang sinasabing provision tungkol sa custody ng magiging anak nila sakaling maghiwalay. Batay sa kumakalat na impormasyon online, automatic umanong mapupunta sa pamilya ko ang custody ng bata kapag nagkaroon ng hiwalayan. Dito lalong bumuhos ang reaksyon ng publiko. Para sa abogado, isang napakahalaga at pangunahing karapatan umano ng isang ina ang kustodiya sa kanyang anak at hindi ito basta-basta dapat isinusuko sa isang kontrata lamang ng walang legal na proseso. Binanggit pa niya ang pangalan ni Maggie Wilson bilang halimbawa, umano ng hirap na pinagdadaanan ng isang ina kapag nawalay sa kanyang anak dahil sa legal battle. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Bea Alonzo. May mga nagsabi na hanga sila sa actress dahil mas pinili raw nitong protektahan ang sarili niyang dignidad at kapayapaan kaysa sa isang marangyang kasal. Ayon sa ilang komento online, money can't buy peace of mind. I admire Bea for respecting herself. At least nakita niya agad bago pa matuloy ang kasal. May ilan ding nagsabing kung totoo man daw ang mga kondisyon na ito, mahirap umano talagang tanggapin, lalo na para sa isang independent at successful na babae tulad ni Bea Alonzo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula kina Bea Alonzo at Vincent Co tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon o sa mga detalye ng umano'y prenup agreement. Kaya naman, marami pa rin ang nagtatanong kung alin ba talaga ang totoo at alin ang haka-haka lamang. Sa kabila nito, hindi maikakaila na naging malaking usapan online ang isyong ito dahil maraming tao ang nakaka-relate sa usapin ng respeto, boundaries at karapatan sa loob ng isang relasyon. Sa huli,
Sinabi ni Attorney Garrido na kung ang isang relasyon ay tila magiging habambuhay na pagkakakulong, mas mabuti raw minsan na umatras kaysa magsisi sa huli. At para sa kanya, hindi raw nababawasan ang pagkatao ng isang babae kung pipiliin itong protektahan ang sarili niyang kapakanan. Hanggang ngayon ay inaabangan pa rin ng publiko kung magsasalita ba sina Bea Alonzo at Vincent Co tungkol sa kontrobersyang ito. Ano sa tingin ninyo mga ka-chisflix? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Bea, pipirma ba kayo sa ganoong prenup agreement? Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix na!